MEA apostille lang ba ang kailangan ng affidavit of support going to India? Or mandatory ang authentication ng Philippine Embassy? Marami ang nalilito rito kaya linawin natin. Namaste mga ante, this is Kizzy, a Filipina living here in India, so let me be your India travel guide and a friend. Bakit nga ba marami ang nalilito sa isyu na ito? Hindi naman kasi ang tanong ay kung pwede o hindi. Kung babasahin natin ang official memorandum at agreements ay malinaw naman ang nakasulat. So let me read this for you. Beginning May 14 of 2019, any documents issued in India and to be used in the Philippines need not to be authenticated or red ribbon by the Philippine Embassy in New Delhi or the Philippine Consulates General in Chennai, Kolkata, and Mumbai. For these documents to be accepted in the Philippines, they only need to have the apostille sticker from the Ministry of External Affairs or MEA. Ang totoong dahilan ng kalituhan ay ito. Marami pa ring mga kababayan natin ang hinihinga ng Philippine Embassy Authentication kahit na apostilled na ng MEA ang kanilang affidavit of support. At bakit nangyayari iyon? Dahil hindi lahat ng Bureau of Immigration Officers natin ay updated o fully aware sa existing agreements or guidelines tungkol sa acceptance ng apostille documents. Dahil dito, may mga pagkakataong nag-iiba-iba ang mga hinihingi nilang requirements kaya nalilito rin ang mga travelers. Sa totoo lang, kahit sa mga affidavit of support and guarantee applicants namin, kami pa rin ang nagbibigay ng option kung gusto nilang ipa-authenticate ito sa Philippine Embassy o hindi. Bakit? Kasi kahit sapat na ang MEA apostille based sa official guidelines, ayaw rin naman namin ilagay sa alanganin ng biyahe nila. Mas mabuti nang aware sila sa parehong official rules at ang actual na nangyayari sa immigration para sila nang makapag-decide kung magpapa-authenticate sila or hindi. Kaya sa video na ito pag-usapan natin kung ano ang pinaka-practical na gawin para maiwasan ang aberya o posibleng ma-offload sa immigration kung magde-decide kayong hindi na ipa-authenticate sa Philippine Embassy ang inyong affidavit of support. Pero kung hihingin nyo ang personal advice ko, kung malapit lang naman kayo sa Philippine Embassy or Consulate, ipa-authenticate nyo na. 2 araw lang naman ang processing at sa around 2,000 plus rupees ang fee. Para sa akin, maliit na halaga yon para sa peace of mind sa araw ng biyahe. Ngayon, kung hindi kayo magpapa-authenticate, ito ang mga practical tips na pwede ninyong gawin. Una ay isave or iprint ninyo ang official guideline ng Philippine Embassy sa India na nagsasabing ang mga MEA apostilled na documents ay hindi na kailangang ipa-authenticate sa Philippine Embassy. Maaari ninyong i-access ito sa Philippine Embassy in New Delhi. Pangalawa, mag-email kayo sa Philippine Embassy in New Delhi at maghingi ng confirmation na ang inyong MEA apostilled affidavit of support ay hindi na kailangang ipa-authenticate. Maaari rin ninyong i-attach ang official guideline sa inyong email para malinaw ang inyong inquiry. Pangatlo, isave ang reply ng embassy or i-print kung maaari. Tulad nito, para kung tatanungin kayo ng Philippine Immigration kung bakit wala kayong embassy authentication, may ipapakita kayong written response mismo mula sa Philippine Embassy dito sa India. So yan ang practical tips na mabibigay ko sa inyo at ginawa na rin ng ilan nating mga kababayan dahil unfortunately, hindi naman lahat nakatira malapit sa Philippine Embassy or Consulate. Para kung hindi practical ang bumiyahe para lang sa authentication, malaking tulong ang pagkaroon ng copy ng official guidelines at written confirmation bilang supporting documents. By the way, we also assist with your affidavit of support preparation, MEA attestation or apostille, Indian visa applications, visa conversion, visa extension, exit permit, or any other FRRO related concern. Feel free to reach out. We will be happy to help you. Save this video for future reference and don't forget to follow and subscribe for more India travel tips. See ya!